Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Kabuhayan at Negosyo, ang programang nagbibigay ng inspirasyon at kaalaman sa inyong lahat tungkol sa mundo ng pagninegosyo at kabuhayan. Ngayong araw po makikilala natin ang isang negosyanteng may mata sa modernong skincare at passion para sa lokal na industriya. Sa pamamagitan ng kanyang brand na Skindo, pinatunayan niya na pwedeng magtagumpay ang isang Pinoy beauty brand na may quality, creativity at malinaw na vision. Mga kaibigan, welcome po natin ang special na panauhin natin, Mr. Ron Litaw, CEO ng Skindo. Welcome, Ron. Thank you, sir. Thank you. Kamusta po sa lahat ng manonood? Opo. Ron, alam kong busy ka rin at marami kang ginagawang mga business consultancy sa corporate world. At syempre, gusto natin makilala ka ng ating mga suki rito sa kabuhayan at negosyo. At gusto ko ikwento mo sa kanila sino ba si Ron Litaw as a entrepreneur at as a consultant. Thank you, sir. So, magandang araw po sa lahat ng mga nanonood. And unang-una, maraming salamat po for having me on this show. Yun nga, sa tanong nyo, I'm Ron Litaw. I'm a Christian. I'm a father of 4 and a loving husband to my wife, Kat. And actually, I started my, I would say, entrepreneurial journey since college. No? I graduated from Polytechnic University of the Philippines, business administration major in marketing. I noticed kasi ever since kahit college, mahilig na ako talagang trading, no? So minsan may nakikita akong mga produkto sa paligid, then I try to buy it and sell it. And then, doon din ako first nagkaroon ng experience in terms of working. No, naging working student ako during college. So you are a working student nung nag-aaral ka sa PUP Ron, ano? Yes. No? So working student tayo and pumasok ako sa iba't ibang kumpanya from McDonald's. Nagturo din ako bilang isang English instructional associate, no, for mga Korean students, nagtuturo ako ng English. And then, so lahat ng racket pinasok lahat mo? ng racket talaga. So doon talaga nabuo yung aking, kasi sabi ko nga is adversity quotient, no. So talagang sumasabay tayo sa tawag ng panahon, no, especially nung college. And then after college, ayan, napunta tayo sa corporate. Nag-start ako sa advertising company, no, advertising agency. As initially, no, copywriter, naging production assistant, and then kahit papaano nakitaan ng galing, naging senior account executive tayo sa isang maliit na advertising events agency. Doon naman actually ang naging experience ko is really developing your skills, your multitasking skills especially, dahil yun nga, may tendency tayong gumawa ng iba't ibang bagay sa isang ahensya. Creative ka, Ron. Masasabi kong creative ako sa pag-iisip, pero sa output, I really rely on other people's skills and basically technology din. Yan. And then from there, ayun, napunta na ako sa tinatawag nating multinational companies. No? Nagkaroon ako ng pagkakataon na maging parte ng iba't ibang multinational companies. So nagkaroon ako ng experience sa Zuilig Pharma, no? Naging medical representative ako. And then kalaunan, naging empleyado ako ng Coca-Cola, Bottlers Philippines. Yan. Diyan medyo talagang nabuo yung aking masasabing skill set, no, as a professional. Nung nasa Coca-Cola ako, nagsimula rin ako sa ranks. Booking salesman, so kumukuha ako ng mga orders sa mga canteen, sa mga opisina. Ito ay after nakagraduate ka na, no? Yes, after graduation na yan. So doon ako nagsimula, nagbubuhat din ako ng mga kahakahan ng soft drinks doon, no? So pag nagbabalik kami sa truck. Pero hindi ko tinignan kasi yun na parang hindrance for me. In fact, nung time na ginagawa ko yun, nakikita ko na ito pala talaga ang mundo. No, malayo siya sa kinagisnan mo na pag nasa bahay ka lang, may magulang ka nagpo-provide sa'yo. Pero once na naging career person ka na, eto na yung mga pagdadaanan mo. And
maganda naman kasi kalaunan, nakitaan din tayo ng galing, tapos na-promote tayo, napunta ako sa marketing. Doon ko naman So hindi ka nag-start sa Coca-Cola as marketing? Hindi, no? salesman ako. Ang tawag sa amin is route salesman. Okay. So kumukuha kami ng mga orders ay iba-ibang mga kliyente. Yan. So nag-move ako sa marketing at doon ko nakita yung parang passion ko sa career ko. Doon ako nagsimulang mag-progress sa So career. diyan mo na na-apply talaga yung kurso na pinag-aralan mo ron? Doon ko na na-apply. And nakitaan ko rin kasi syempre ang Coca-Cola is a world-class brand din siya. No? So marami ako natutunan sa kumpanyang yon. So from associate marketing, naging head ako ng trade marketing. Bumalik ako konti sa sales, naghawak ako ng malaking key accounts sa tinatawag namin, no, mga supermarket. And then kalaunan, bumalik ulit ako as head of National Customer Marketing Manager. So hawak ko na yung buong key accounts namin sa Coca-Cola. Ayun. Tapos doon na nagsimula. Nung nakitaan na ako ng galing, first time ko rin na-experience, may headhunter na tinatawag no, from mga executive. So para kang pinapirate doon? Pinapahirate na tayo. So doon ko first time na-experience yung tinatawag na headhunter. So naimbitahan ako na mag-apply sa isang malaking kumpanya din. Mars Philippines siya. Sila yung kumpanya na nag-produce ng brand like Snickers, M&M's, yan, Pedigree, Whiskas, mga pet brands din. So naging naman ako doon, National Customer Marketing Manager. And then kalaunan, from Mars, yan, nag-move ako to Diageo. Sila yung may-ari ng brand ng Johnny Walker. Naging head naman ako ng customer marketing there. And then later on, my last stint corporate is naging marketing director ako ng isang malaking local distribution company called Benby Enterprises. And every time na may kausap nga ako ng mga kaibigan or kinoconsult ko lagi, doon ko sinasabi na almost 70%, sabihin na natin good 80% ng skills ko ngayon, talagang natutunan ko sa Benby nung nandun ako. Naging blessed ako to work with really great people in Benby, especially yung aming CEO sa Benby, si Ma'am Evelyn. Talagang doon ko natutunan yung mga bagay na hindi lang pagiging professional, pero doon din ako natuto sa journey ko bilang entrepreneur. Kasi ang Benby ay a family-owned business din siya. So while nasa corporate world ka ay nagtatrading ka rin ron, no? Yes. So ikwento mo naman sa ating mga suki rito sa kabuhayan at negosyo, yung mga tagapanood natin dito, kung ano-ano yung mga negosyo na ginawa mo at ito ba ay lahat successful or may mga failure din ron? Nako, siguro yung mga kapwa ko entrepreneur at businessman magsasabi, of course, hindi lahat successful. Pero kaming mag-asawa, as early as 2014, no, nasa Mars Philippines pa ako noon, doon ko nasimulan yung aking unang negosyo. So nagtayo kami ng maliit na pet shop. Sa totoo lang, nagsimula kami online. So nagpo-post lang kami sa community, nagbebenta lang kami ng mga per kilo, hanggang sa kalaunan, nagkaroon ng konting lakas ng loob at saka konting puhunan para galing sa sahod na itayo namin. So while nagdinegosyo ka, talagang tuloy-tuloy yung trabaho mo sa corporate, no? Tuloy-tuloy siya talaga. Sa mga libreng oras ko, doon ko siya ginagamit. So pinagsasabay mo ron? Kailangan talaga. Actually, tawag ko sa sarili ko na employee-nure. Kasi empleyado ako na entrepreneur. Siguro dahil gusto ko rin magprepara sa kinabukasan ko at ng pamilya ko. So, umpisa pa lang, sabi ko talagang kailangan masubukan ko na. Sabi nila ay kayod marino ka. Kayod marino talaga tayo. So yun, so nabuksan namin yung aming first na branch, no? Yung first shop namin, yung Pet Mart South, sa Better Living subdivision sa Parañaque. And napakaganda ng naging performance niya. In fact, tumagal siya ng halos 12 years. Okay. Yung first branch namin. Kaya lang sabi mo nga, brother, hindi lahat naging successful. Yung aming pangalawang branch, which is syempre, pakiramdam ko, pakagaling ko na, successful yung first branch. So nagtayo kayo ng isa pang branch? Nagtayo kami ng isang branch sa may BF Homes, Parañaque, no? Sa may El Grande. Yun talaga binuhusan namin ng kapital, puhunan, maganda siya, finiture pa siya sa iba't ibang mga vlogs ng mga panahon na yon. Ngayon, ang nangyari naman doon, 6 months down the road, maganda, okay. Tapos biglang nilagyan ng gate po, yung parang dulo ng aming kinatatayuan ng pet shop, nagkaroon po ng gate. So hindi na po pwedeng dumaan yung mga regular, regular clients kasi nasarhan siya.
So naramdaman na lang namin biglang wala nang pumapasok, wala nang pumupunta kasi required na silang magkaroon ng ID, ng ganyan. So kalaunan, naisara din namin yung pet shop. Siguro, Yung pangalawa. Nilaban lang namin siya siguro. So sa madaling salita, iyon ay nalugi. Nalugi talaga siya. So napakalaki nung nawala sa amin kasi bukod sa malaki yung upa, yung mga fixtures na nilagay namin, hindi pa namin siya nape-payback. Okay. Ng mga panahon na yun. So, sabi ko, kaysa mas lumaki so, nagkaroon kayo ng problema sa cash flow nyo, Yes, totoo yan. So, doon kami nagsimulang magkaroon ng problema sa cash flow, nahinto yung aming pag-expand ng PetMart. And siguro nagkaroon din ng konting takot, dahil masyado kaming agresibo nung mga bago yun nangyari. So, naging hesitant to expand. Until nag-usap kami mag-asawa, sabi namin, alam mo, kasama naman talaga to sa sa journey ng isang entrepreneur. Bakit di tayo sumubok? Tapos doon namin tinayo yung first distribution company namin. So, nagsimula kaming magtinda ng mga produkto. Nasa pet care pa rin, pet shop pa rin. Nagsimula kami sa mga sabon, sa mga shampoo. Nagdi-distribute kami sa iba't ibang pet shops. So, doon nakitaan din namin ng ibang potential. Sabi namin, ito, mas malitang margins, pero dahil maraming bumibili, suma total, magandang negosyo siya. So, tsinatsaga namin mag-asawa yon. Minsan kasama namin yung mga anak namin. Nagdi-deliver kami sa mga bahay-bahay, sa mga pet shop. So, kayo mismo ang nagdi-deliver? Kami mismo. Nung umpisa, kami talaga, hindi pa kami kumukuha ng mga tauhan nun. And then, kalaunan, siguro bandang mga 2020, ganyan, nakita na namin na pwede na tayong kumuha ng mga tao, pwede na tayong magkaroon ng mga, pwede tayong magdagdag ng mga, kumbaga, manpower na tumulong. At bigla namang nag-pandemic. Yun. So, paumpisa pa lang kami doon sa pag-expand ng distribution company, biglang nagka-pandemic. Pero sa totoo lang, masasabi ko, kahit nung pandemic, isa to sa pinaka, if I may say, strongest season namin. Kasi nung mga panahon na yun, hindi ganong klaro kung paano yung magiging dynamics ng mga negosyante. May mga nagsasabi na, essentials lang ang pwedeng magbukas. Hindi pwede ang pet shop kasi hindi kayo essential. Isa kami sa mga pinaglaban namin, hindi pwede. Ang mga hayop, lalo na yung mga alagang aso at pusa, kailangan nilang kumain ng pet food kasi mamamatay sila. Mamamatay sila or hindi lahat sanay sa human food di ba? So nagkaroon kami ng pagkakataon na makakuha ng, ang tawag natin dati, yung parang permit na makapagbukas. So dahil doon, isa kami sa mga naunang nakapagbukas ng tindahan ng pet care, kaya napakarami naming naging parokyano nung panahon na yun. So hanggang Baguio, umaabot ang delivery namin, Tagaytay. Yan, talagang makaka-receive kami ng tawag or chat sa messenger, yan, papadeliver namin. So, hindi man naging full-fledged yung aming distribution company nung panahon ng pandemic, pero yung aming pet shop, yung first branch namin, nakapag-deliver kami ng pet food sa maraming kabahayan nung panahon na yun. So talagang medyo masasabi ko na nasuportahan kami nung panahon na yun. Yun na rin yung panahon na yung consulting company namin, medyo doon na kami papunta. Unti-unti na kami tumatanggap ng mga kliyente for consulting naman. So ako naman na yun yung so paano worker. naman yung inspiration mo talaga na umalis ka na sa corporate world ay ikaw ay tumutok sa sarili mong negosyo ron? Ayun. So, 2018 yan, nasa Benby ako. Talagang talagang nararamdaman ko na yun ang calling. Kasi minsan napapaisip ka na lang na parang, ano kaya yung pwede kong gawin sa ganitong sitwasyon, sa ganitong bagay. Minsan nakikita mo yung oportunidad, hindi mo magagawa kasi syempre may responsibilidad ka sa employer mo So minsan pag may mga gusto kang gawin, nagkakaroon ka ng limitasyon kasi nga mayroon ka pa ring responsibilidad at kapag empleyado kasi, priority talaga ang iyong employer. Doon ka nakatali. Doon ka nakatali, in short. So, hindi naman masama yun, pero syempre, at the end of the day, you're answerable. Accountable ka doon sa iyong employer. Doon ko naisip, sabi ko, what if kung magkakaroon ako ng liberty to pursue these opportunities, i-try ko. So, naglakas loob kami mag-asawa. Kinausap ko siya, sabi ko, mahal,
parang palagay ko pwede na ako mag-resign muna sa corporate at i-pursue ko tong gusto kong gawin. So yung unang naging project ko noon is actually a consulting gig muna with an energy company, LPG company siya. So kami ang nag-launch ng isang maliit na LPG, tawag namin doon ay Gaslight. So ano siya, good for 7 days lang. And masasabi ko isa to sa mga naging kumbaga susi na magkaroon ako ng maraming karanasan sa negosyo. Kasi napaka hands-on din ng aking naging kliyente doon, yung aking mga naging partner doon. No? So doon nagsimula, lumaki yung negosyo, natuto, and then kalaunan, ayan na, nagbukas na ako nagpartner na kami sa isang manufacturing facility. Una, puro ano muna siya, cleaning agents, yan. Sila rin yung nang gumagawa ng mga shampoo ng pet care namin before. Tapos na-realize ko na, gumagawa rin pala sila ng ibang product. So nag-start kami sa household cleaning, and then nagkaroon kami ng mga personal care na doon na papunta sa skincare yung journey ko. So gumagawa rin pala sila ng skincare, nagsimula kami sa mga body wash for adult, ganyan. And then later on, dahil doon sa exposure ko nga sa skincare, doon naman dumating yung pagkakataon na naimbitahan ako maging parte ng Skindo. Oo. Ito namang Skindo ay popular din ito na brand, no? At ano ba ang ibig sabihin ng Skindo? At saka bakit ito yung napili mo talaga na tutukan mo na negosyo mo ron? Okay, so ang Skindo actually, it's an existing brand. No? Nung dumating ako sa Skindo, may mga nauna ng may-ari no, na nag-launch niyan. Skindo basically, ang gusto mo yung parang, kung familiar ka sa parang dough ng tinapay, di ba? Pag nakita mo siya, makinis, malambot, masarap hawakan, bago siya lutuin at gawing tinapay. Yun yung inspirasyon ng Skindo. Ang gusto namin ay magkaroon ng affinity yung ating mga consumers na pag nakita na or nagamit nila yung produkto, parang dough yung iyong balat. Parang pag ginawa ka mo, malambot siya, makinis. And in the same time, ang Skindo ay locally produced. Proud kami na ang aming mga partners ay local manufacturers din. So yun, doon nagsimula yun. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap yung currently partner namin, no, si Miss Marge. And then, nung nagkaroon kami ng alignment, meeting of minds, alam mo yun ang pinaka-importante. Kapag ang isang negosyante or ang isang entrepreneur, kausap ang kapwa niya entrepreneur, pag nagkaroon kayo ng meeting of minds, doon na magsisimula yung tinatawag nating business relationship. And doon kami nagkaroon ng pagkakasundo ng aming partner sa Skindo. So ngayon, hanggang sa naging CEO ako, tinake over ko yung company. Ngayon, ang layunin namin talaga ay bukod sa mapalaki, no? Mapalaki yung brand, mas makatulong pa kami sa mga kababayan natin dito at sa abroad. Ang Skindo kasi ngayon, kung maitatanong mo, meron kaming mga iba't ibang channel na tinatawag. At isa sa pinaka-tinututukan naming channel, tinatawag namin distribution channel. Itong channel na to, nag-iimbita kami ng mga gustong maging entrepreneur, gustong simulan yung journey nila sa entrepreneurship, pero hindi kailangan ng malaking puhunan. So pwede kayong magsimula sa halagang 5,000, 10,000, depende no kung anong tier yung gusto mong pasukin. Pero dahil nga ang Skindo ay mayroon ng tinatawag na demand, no, hinahanap na siya. Yun naman yung nagiging assurance namin sa mga nagiging distributors namin na kapag bumili kayo ng Skindo at nag-partner kayo sa amin, mabilis nyo rin siyang maibebenta sa consumer. So far ngayon, nasa mga major supermarket na rin kayo? Sa ngayon, it's a work in progress. We are currently in the works with Watsons. No, sana makapasok na kami very, very soon. I would assume, final leg na kami ng aming accreditation. And we're very excited dito sa launch namin with Watsons. And yun na nga, no, pag sinabi kasing nasa Watsons ka na, sa industry ng skincare, ang term namin doon, you have arrived. No? Ibig sabihin talagang ang iyong brand ay meron ng sapat na traction or brand equity kasi na-attract ka na ng mga retailer gaya ng Watsons. So ano ngayon ang gap o problema sa market ang gusto nyong solusyonan or saan kayo papasok sa gap ng market para dito sa Skindo? Pero bago mo sagutin yan, Ron, ay
Mag-break muna tayo at wag po kayong aalis. Magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Nandito pa rin po kami ni Ron sa Kabuhayan at Negosyo. Kanina, Ron, tinanong kita kung ano yung gap, ano ba yung tinitingnan nyo na market dito sa Skindo. Ayun, no, salamat dyan sa tanong na yan. Actually, ang pinakamalaking opportunity na nakita namin for Skindo is ang magkaroon ng skincare na pwede for pregnant women and lactating women. Kasi ang ating mga ingredients na ginagamit sa Skindo ay unang-una approved tayo ng FDA and itong mga ingredients na ginagamit natin ay safe, no? Even for lactating and pregnant women. So yun yung nakita namin immediately na meron palang space, no, sa consumer na ang gusto nila safe for women kasi yun yung nagiging challenge ng mga pregnant women. Minsan they feel parang minsan naramdaman nila dahil nga buntis sila, hindi nila naalagaan yung sarili nila. And wala ring produkto na pwede kasi binabawal kadalasan ng mga OB-GYN or pediatrician yung exposure, no, sa ganung produkto. Pero kami sa Skindo, we always want to educate our consumer na there are actually ingredients na safe for you. And nung nilaunch namin yung campaign namin na yun, doon talaga kami nagkaroon ng malaking following for the brand at nakita namin yung niche ng produkto namin na kami ang produkto na maglalabas ng solusyon for skincare needs ng pregnant and lactating moms. So, kumusta naman yung feedback sa market ninyo nung itong nilabas nyo itong Skindo at paano ito tinanggap sa merkado? Okay, so isa yan sa mga nakakatuwang kwento, no, ng Skindo. Of course, this is a collective effort, no. Hindi lang siya ginawa ng isang tao, no. It's a collective effort ng buong team behind Skindo. When we launch a campaign with our partner Janela in Japan, no, she's a famous influencer, no, in social media. Nakita namin kasi she actually just gave birth, no. Pero nung time na nagkaroon kami ng partnership with her, she's pregnant. And nakita niya yung ganda ng produkto and nakita rin namin yung opportunity to partner with her. So nung nilaunch namin yung first campaign with Janela, grabe. I think doon ko masasabi na na-hit namin yung tinatawag na parang milestone for Skindo. So na hindi lang doble, halos na triple namin yung aming average performance when we launch it, na positioning namin is specifically for pregnant and lactating moms. So talagang nagkaroon kami ng magandang traction because of that. Oo. Sa produkto nyo, Ron, hindi ito madali sa market. Maraming mga nagiging challenges dyan. So, ikaw ba ano ang nakikita mo na pinaka-challenge na talagang pinagdaanan nyo at sa pagbuo ng skincare na brand na ito? Of course, magmula from zero and then talagang lumaki na rin kayo sa merkado. Yes. Sa totoo lang, in any brand, no, I mean, I've been a consultant for many brands, no, since 2018. Ang unang-una lagi na kailangan is your deep understanding ng market na nilalaro mo. Market and category. Kung skincare ka man or food product ka, kailangan alam mo yung dynamics ng pinupuntahan mo. And once na maintindihan mo siya, kailangan laging, ang unang tanong mo is, ano ang relevance ko? Kailangan ba ako itong market na to? At kung ang sagot ay yes, pupunta ka naman sa susunod na tanong. Paano nila malalaman na nag-i-exist ako? Naiisip na ba nila yung brand ko? So doon pumapasok yung tinatawag nating marketing. Kailangan mag-invest talaga. So doon kami tumutok. When we created Skindo, actually, even the people who first handled Skindo, nandun ang focus. We really invested on marketing para magkaroon kami ng tinatawag na mental availability. Meaning, dito pa lang, binibili na kami ng aming mga kliyente, inisip pa lang. So once na maisip nila, okay, para sa akin ang Skindo, I'm a pregnant woman, kailangan ko ng ganyan skincare. Yung next na tanong is, saan ka bibilin? Saan ka nila mabibili? So dapat properly activated lahat ng channels of distribution mo. So be it an e-commerce, no? Kung nasa e-commerce ka, kung may sarili kang website,
or meron kang distribution channel, no, meron kang mga reseller na nagbebenta sa'yo, dapat lahat sila pare-parehas, no, integrated yung campaign mo para yung isang consumer na desidido nang bumili at nag-search Skindo, lalabas lahat itong mga channels na to at makakapili sila kung saan sila mas komportabling bumili. At huling-huli at palagay ko ay equally important is afford ka ba? Yeah. Afford ka ba ng mga taong tina-target mo? So doon naman papasok yung tinatawag nating targeting. Kailangan yung presyo na inassign mo sa produkto mo at sa kalidad na dinideliver ng produkto mo, akma din siya doon sa target market na gusto mong i-cater. No? So masasabi kong hindi lahat talaga pupunta sa'yo. Pero doon sa mga iniisip mo na kaya at talagang sila yung gusto mong tumangkilik sa produkto mo, dapat nakatutok doon ang marketing mo. Lalo na sa mga beauty product, Ron, no? Napaka-importante yung quality at safety. So, paano nyo naman naitayo ang trust ng mga, lalo na yung captured customer nyo, captured market nyo, pagdating sa quality and safety ng Skindo? Napaka-importante na unang-una, no, since ang Skindo is a toll manufactured product, kailangan makipag-partner kami sa legitimate manufacturers also ng mga ganitong klaseng produkto. So sinisiguro namin na compliant sila sa lahat ng mga regulatories, no, especially regulatory ng FDA kasi sila yung governing body, no, for products like us. So bukod doon, napaka-maingat din namin when it comes to consumer feedback. So kapag nakakakuha kami ng halimbawa ay suggestion or feedback from our consumer based on their actual experience, talagang nag-respond kami, kinukuha namin yung information na yun at inaaral kung paano itatama, kung kailangan ba siyang itama or may kailangan lang kaming ituro kung paano siya gamitin. So sa palagay ko, yun yung malaking bagay na makakapag-ensure ng quality mo. And syempre, lahat ng good warehouse keeping or good manufacturing processes, dapat sumusunod ka doon. Hindi mo ini-skipan 'yan. Especially yung storage, kapag may partner ka kasi na distributor, kailangan mo rin silang turuan na dapat po ang storage ng produkto natin nasa dry place, nasa isang lugar na hindi nababasa kasi skincare yan, so pwede siyang maapektuhan. Maalagaan ng tama. Yes. No? So, nabanggit mo nga, no, yung quality and safety and paano nyo naman pinipili ron yung mga ingredients at formulation para sa Skindo. Alam mo naman, para yan sa skin. So, dapat ay masilan yan at dapat ay maganda talaga yung ingredients niyan. True. Alam mo, brother, blessed tayo kasi ang Pilipinas, napakarami nating magagaling na chemist, no? Magagaling na mga tao na nandito sa industriya ng skincare. And kami rin sa Skindo, we are working with professionals, no, when it comes to our formulation. And sinisigunduhan to ng aming manufacturing partner. Kasi even sila, meron silang mga in-house chemist, in-house na mga specialist, no, when it comes to skincare. Pero kami rin, we also make it the point na we also research itong mga active ingredients na pwede natin gamitin for the product. Kasi available naman yan everywhere. And yun na nga, lahat tayo natututo rin, no, sa lahat ng players in the industry. Minsan, pag may nakita tayo na trend, especially sa ibang bansa, no, like sa US, sa Korea, pag nakita natin, ito yung trend na active ingredient, i-research namin yun. At titignan namin, how can we apply this to Skindo? Saan ba yan na sa source? Mura ba yan? Magiging, anong impact niyan pag dinala natin or nilagay natin sa produkto natin? So, ganun ang aming parang R&D process. So, tinitignan namin kung ano yung mga tanggap na sa consumers namin and then kaya ba natin yung i-apply sa produkto natin at kung paano natin siya mas pagagandahin. Nabanggit mo yung US, Korea. Napakaganda yung kanilang mga innovation, no, lalong-lalo na dito sa sektor ng skincare, no. So sa tingin mo, Ron, gaano kalaki ang papel ng innovation sa mga produkto ng Skindo? Nako, ang innovation talaga is really important in any skincare brand kasi ang demand, no, ng consumer for skincare players is really high. Gusto nila lagi trended. Ibig sabihin, kung ano yung bago, ano yung nauuso, hindi lang sa Pilipinas, lalo na sa ibang bansa,
dapat na-apply mo siya agad, no, sa produkto mo. So kami, we always look up into countries that are really advanced when it comes to skincare. So we always look up to Japan, we always look up to Korea, to US. Titignan natin ano yung mga produkto doon na tanggap ng society nila at talagang, especially yung mga bago, na pwede, na akma sa, actually, in consideration natin kasi dito, majority is yung klima eh. Kailangan akma siya sa klima ng Pilipinas because we are a tropical country. Hindi lahat ng pwede sa ibang bansa pwede sa atin. So kailangan, tinitignan din namin, ito pwede to sa tropical country. Kasi kami, we always make sure na yung produkto namin light sa skin, hindi siya greasy. Kasi syempre pag mainit na yung araw, automatic greasy na yung pakiramdam mo, tapos maglalagay ka pa ng skincare na greasy. So it adds some irritation to our consumer. So gusto namin talaga, as much as possible, easily absorbent, lightweight. So yun yung sinisigurado namin na kapag may trend na or may innovations na dumating, mag-aakma siya doon sa requirement ng ating mga kababayan. Tama, Ron. At ako talagang sumusuporta ako doon sa mga locally manufactured, lalong-lalo na dito sa skincare natin. So, sa dami ng competitors, Ron, paano kayo nag-stand out, lalo na sa yung local skincare industry natin? Pero bago mo sagutin yan, magbo-break muna tayo at magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Nandito pa rin po kami sa Kabuhayan at Negosyo ni Ron. At kanina, Ron, tinanong kita tungkol sa paano nakaka-stand out si Skindo sa dami ng competitors. Of course, lalo na yan, ito ay locally skin care manufactured. Actually, yun yung nakakatuwa din ngayon, no? Especially sa success story ng Skindo. We are very proud to claim na we are 100% no, Filipino-made. No? Yung aming formulation and aming actual product sa loob. And isa yun sa mga masasabi ko nakakapag-attract din sa aming consumers. Kasi may kapasidad na ang mga Pilipino na gumawa ng produkto na talagang dekalidad. Masasabi nating kayang lumaban. Good quality. Good quality. Kayang lumaban sa international stage. In fact, nagkaroon kami ng experience na may naging partner kami sa Singapore na syempre pag pumasok ka sa ganung bansa, meron din silang mga local regulatories na magte-test, no, kung katanggap-tanggap ba yung produkto mo sa bansa nila. And isa yon sa mga naging kabagabasehan namin yung na nagkaroon kami ng confidence na tinanggap kami sa Singapore at naaprubahan yung ating produkto for distribution in Singapore. So, I think ang focus lang ng Skindo ngayon is very, very straightforward. No? We want to make sure that we provide a product that is suited for our target market, for our consumers, no? For moms, for lactating mothers, actually even any woman actually pwedeng siyang gamitin. And at the same time, we have to be consistent with our quality, and we have to be consistent with our claims, our marketing, and kailangan talagang kami mismo, proud kami dito sa produkto na ginagamit namin at talagang binibenta namin sa aming consumers. Alam mo, Ron, yung e-commerce natin online ay napaka-importante sa negosyo ngayon, lalong-lalo na dito sa sektor nyo. No? So, paano kayo nagsimula sa pagpopromote ng inyong brand? Ito ba ay online or through referrals? Alam ko, marami kayong mga contacts. So, paano nyo ito pinopromote? So, nagsimula talaga kami online. No? Nakilala ang Skindo bilang isang online brand. Available kami sa mga major e-commerce platform like Lazada, Shopee, TikTok Shop. So, diyan kayo talaga nakafocus? Diyan kami nakafocus. No? Doon kami nagsimula. So, halos lahat ng consumer namin, ang first interaction with Skindo is through online. And then later on, we expanded our reach, no? By partnering with other resellers. Ito yung tinatawag ng mga distributors. Na sila din, doon din sila. Nagbebenta sa mga platforms na yon. Ang kagandahan lang sa platform ng aming mga distributors, malalakas na sila. Ibig sabihin yung kanilang mga shop na tinatawag, mga online shop nila, meron na silang mga regular customers. So, doon kami
medyo pumasok, no? Nagkaroon kami ng konting traction at nakita ng mga kliyente nila na may Skindo na rin. So doon nagsimula yung aming progress, no, for the brand. In the same manner, hindi naman ibig sabihin nasa e-commerce ka, automatic, nandun na yung benta. Napaka-importante yung tinatawag nating social media marketing. We are actually relying on experts. We are partnering with agencies na mayroon talaga silang expertise dito sa social media. And sila yung nagdadala sa amin sa aming target market. Kasi pag e-commerce kasi, pag social media, targeting na yan eh. Yun yung labanan doon eh. Kailangan tama yung mapupuntahan ng mga ads na ginagawa mo, yung mga content na ginagawa mo. Pupuntahan niya yung talagang taong sa tingin mong bibili. So magagawa mo lang yun kung halimbawa ang partner mo na agency marunong din doon sa medium na yon. Kaya kami, hindi namin masasabi na expert kami. Sa totoo lang, ang Skindo ay binubuo ng iba't ibang mga tao na tulong-tulong lang at naniniwala sa brand para mapalaki siya. So, yun, importante rin yung ating tinatawag na mga influencers. No? Kasi sila yung magsasabi ng katotohanan tungkol sa produkto mo. Nakakatuwa lang kasi si Skindo, nagsimula siya ng organic yung pagkakakuha ng mga influencers namin sa produkto. Either ginagamit na talaga nila or biglang na-try nila at nagandahan sila at nagbigay sila ng kanilang testimony. And then later on, nagpa-partner na lang kami with them to further, no, increase yung aming reach, no, for the brand. Pero ganun ang dynamics namin when it comes to e-commerce, when it comes to social media. Kailangan tulong-tulong talaga siya at tuloy-tuloy. Napaka-importante talaga ang yung mga platform, lalo na sa social media, mga influencer. Kasi nandyan talaga yung napakagandang platform, lalong-lalo na sa mga ganitong product. Kayo ba ron may mga campaign na pinaka-memorable na o nagbo-boost sa inyong sales? Kasi ito, pinag-usapan natin itong social media, influencer, yung mga content creation. Ano ba ang strategy nyo rito, Ron? When it comes to campaign talaga, very simple lang yung aming tinatawag na strategy pillar. Unang-una sa amin lagi is consumer testimony. Kailangan authentic yung consumer testimony, yung mga nakatry, tapos nag-post, tapos tinag kami, nire-repost namin siya. Okay. Kasi walang pwedeng bumali sa testimony ng isang actual consumer. Kasi sarili niyang experience sa produkto namin yun. And yun yung din magpapatunay ng kagandahan ng produktong Skindo when they tried it. Second is, we have to make sure na yung messaging namin to our consumer is consistent. So isa sa pinaka-powerful campaign na ginawa namin is when we launched Skindo as skincare for moms and lactating mothers. Napaka-importante na naiintindihan ng consumer na safe pala to. May produkto palang para sa amin. Doon namin nakita na meron palang gap itong market na to. Walang skincare or kokonti ang skincare na tumatarget sa mga pregnant women and lactating mothers because So diyan kayo talaga nakafocus? doon kami tumutok. A good 3 months, 4 months, yun lang ang ginagawa namin marketing and talagang nakita namin yung kaibahan ng aming sales, no? Yung conversion na tinatawag, no? Doon kami nagkaroon ng talagang leaps and bounds na success when it comes to sales. Ano ba ang future plan ni Skindo, lalong-lalo na sa baka may mga expansion kayo sa local market nyo or international expansion nyo? So ano ba ang nakikita mo na susunod na yapak ni Skindo? Yan, so salamat sa tanong na yan. So ngayon, syempre napaka-importante na we strengthen our base. Yung baseline namin, which is the Philippines, kailangan solid kami. So aside from strengthening our presence in social media, in e-commerce, in distribution channel, we are now entering yung tinatawag nating modern trade, no, through Watsons. So we want to make sure na steady yung ating market sa Philippines. There's a good amount of following for Skindo. And then there's a good traction then when we are available na in Watsons. Then once that is established, we are already starting to work with people, foreign or Filipino overseas na gustong dalhin yung Skindo sa bansa kung nasaan man sila
pwede po. We are open for international distribution. We are ready for international distribution. We have all the permits and regulatories para mailabas natin si Skindo sa Pilipinas at makapag-penetrate tayo in other countries. So, yan yung isang channel na talagang tinututukan namin ngayon. Ano ba ang market o anong country ang tinitingnan nyo na i-export nyo, dadalhin nyo si Skindo? Siguro share ko lang, no, recently, we were part of an international pageant, no, yung Miss Supermodel Worldwide. Naging partner si Skindo dyan. And surprisingly, yung mga participants and yung mga directors nung iba't ibang country who participated in that event really find Skindo as a product na gusto nilang dalhin and suited for them, no? So nakita natin meron tayong invitation from India na dalhin si Skindo sa India, even in Utopia, no? Yung representative ng Utopia, interested din sila. But personally, we also want to make sure we are available sa countries where there are very strong concentration ng Filipino communities. So we want to be in the Middle East, no? Specifically Dubai, UAE, Qatar, no? Gusto nating maparating yung products natin dyan. Hong Kong, gusto rin natin makapunta sa Hong Kong, Taiwan, at yung malalapit like Singapore, Malaysia, Vietnam, yan. Ready tayo for these countries to open. We have enough capacity to really deliver yung orders and demands from these countries. Napaka-interesting yung kwentuhan natin, Ron. Baka may parting words ka, kulang na kulang ating oras. Oo nga. Okay, so una-una, again, no, maraming salamat po sa mga nanonood sa atin ngayong araw. And siguro, ang mababanggit ko lang sa ating mga manonood at may impart ko, no, based sa aking experience, unang-una, napaka-importante ng tinatawag nating skills, no? Lalo na doon sa mga kabataan na papasok pa lang sa working class, no? Mamuhunan kayo sa skills. Kailangan matuto kayo, maging magaling muna kayo sa craft nyo. At once nakuha niyo yung skills na yan, sapat na yan para dalhin kayo doon sa mga next steps na gusto nyong gawin, lalo na sa larangan ng pagnenegosyo. Kapag natuto na kayo at alam nyo kung saan kayo, we call it, papasok, no, o lalaro na market, magagamit yung skills na yan. Pangalawa, siguro ang masasabi ko bukod sa skills ay yung inyong network, no? Alagaan nyo yung inyong network, yung mga taong nakikilala nyo sa employment nyo man o sa mga magiging kaibigan nyo along the way. Subukan yung mas matuto, subukan yung makapagbigay din ng value sa kanila. At huling-huli, yung tinatawag kong tiwala sa sarili. Pagkatiwalaan nyo lang na meron kayong sapat na kakayahan para subukan, huwag kayong matakot. Hindi guaranteed na laging panalo sa larangan ng pagnenegosyo, pero ang masisiguro ko lang, kahit mag-fail kayo, the moment na natuto kayo, panalo pa rin kayo. So walang talo sa taong sumusubok. Ayun. Salamat sa iyo, Ron, sa mga pagbabahagi ninyo ng, of course, yung kwento nyo, mga strategy nyo at pananaw sa pagninegosyo. Tunay na inspirasyon ang Skindo bilang isang homegrown brand na may matibay na vision at malinaw na layunin. Sa ating pong mga manunood, naway nahikayat kayo na pagsimulan ang inyong sariling pangarap sa pagninegosyo man o sa paglinang ng sarili. Ako po si Gani Makatuman, nagpapaalam at nagpapasalamat sa inyong lahat. Patuloy po natin suportahan ng lokal na negosyo at kabuhayan. Para po sa mga hindi nakapanood ng nakaraang episodes natin, maaari nyo pong balikan ang YouTube channel, Gani Makatuman, at ang aking Facebook page na Gani Makatuman, Kabuhayan at Negosyo. Huwag po natin kalimutan mag-like, mag-subscribe at of course, i-follow na rin natin para sa mga bagong episodes at updates. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Maraming salamat po.